Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 68. Lumang Tipan, Leviticus 11, Leviticus 20. Kinausap ni Yahweh si Moises, sinabing, makipag-usap sa lahat ng kapulungan ng mga tao ng Israel at sabihin sa kanila, kailangan ninyong maging banal, sapagkat ako ay banal, ako si Yahweh na inyong Diyos. Dapat gumalang ang bawat isa sa kanyang ina at kanyang ama, at dapat ninyong panatiliin ang araw ng aking pamamahinga. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Huwag nang bamaling sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan, ni gumawa ng Diyos-Diyosan na gawa sa metal para sa inyong sarili. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Kapag kayo ay nag-alay ng handog para sa pagtitipon kay Yahweh, dapat ninyong ihandog ito upang maaari kayong tanggapin. Dapat itong kainin sa mismong araw nang ito ay inihandog, o sa susunod na araw. Kung may matira hanggang sa ikatlong araw, dapat na itong sunugin. Marumi na ito kung kakainin sa ikatlong araw. Hindi na dapat ito maaring tanggapin, ngunit kung sino man ang kumain nito ay dapat managot sa kanyang kasalanan sapagkat dinungisan niya ang inihandog kay Yahweh. Dapat na itiwalag ang taong iyon mula sa kanyang bayan. Kapag inani ninyo ang mga pananim sa inyong lupain, hindi ninyo dapat anihin ang lahat ng sulok ng inyong bukirin, ni ipunin ang lahat ng bunga ng inyong ani. Hindi ninyo dapat ipunin ang bawat ubas mula sa inyong ubasan, ni ipunin ang mga ubas na nahulog sa lupa sa inyong ubasan. Dapat ninyong iwan ang mga ito para sa mahihirap at para sa dayuhan. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Huwag magnakaw. Huwag magsinungaling. Huwag linlangin ang bawat isa. Huwag manumpa ng kasinungalingan gamit ang aking pangalan at huwag lapastanganin pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong apihin ang inyong kapitbahay o pagnakawan sila. Ang bayad ng isang inupahang tagapaglingkod ay hindi dapat manatili sa inyo ng buong gabi hanggang umaga. Huwag isumpa ang bingi o lagyan ng isang harang sa harapan ng bulag. Sa halip, dapat ninyong katakutan ang inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag idulot na ang paghataol ay maging kasinungalingan. Hindi dapat kayo magpakita ng pagtatangi sa sinuman dahil siya ay mahirap, at hindi dapat kayo magpakita ng pagtatangi sa sinuman sapagkat siya ay mahalaga. Sa halip, maghusga ng matuwid sa inyong kapwa. Huwag maglibot sa pagkalat ng maling tsismis sa inyong mga bayan, ngunit protektahan ang buhay ng inyong kapwa. Ako si Yahweh. Huwag kamuhian ang inyong kapatid sa inyong puso. Dapat ninyong pagsabihan ng tapat ang inyong kapwa upang hindi kayo magkasala dahil sa kanya. Huwag maghayganti o magtanim ng sama ng loob laban sa sinuman sa inyong kapwa, ngunit sa halip mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ako si Yahweh. Dapat ninyong ingatan ang aking mga utos. Huwag subukang palahian ang inyong mga hayop ng iba't ibang uri ng mga hayop. Huwag ihalo ang dalawang magkaibang uri ng buto kapag nagtatanim sa inyong kabukiran. Huwag magsuot ng damit na gawa sa dalawang uri ng materyal na magkasama. Ang sinumang sumiping sa isang aliping babae na nakapangako ng ikasal sa isang lalaki, subalit hindi pa natubos o naibigay ang kanyang kalayaan, sila ay dapat maparusahan. Hindi dapat sila ipapatay sapagkat hindi siya malaya. Dapat dalhin ng lalaking iyon ang kanyang handog na pambayad ng kasalanan kay Yahweh sa pasukan ng tolda ng pagtitipon, isang lalaking tupa bilang isang alay na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos gagawa ng pambayad ng kasalanan ng pari para sa kanya sa papamagitan ng lalaking tupa sa harapan ni Yahweh, para sa kasalanan na nagawa niya. Pagkatapos mapapatawad ang kasalanan na kanyang nagawa. Kapag pumunta kayo sa lupain at magtanim ng lahat ng uri ng mga puno para makain, kung gayon dapat ninyong ituring ang bunga na kanilang nakuha bilang pinagbabawal na kainin. Dapat ipagbawal ang bunga sa inyo ng 3 taon. Hindi dapat itong kainin. Subalit sa ika-4 na taon lahat ng bunga ay magiging banal, na isang papuring handog kay Yahweh. Sa ika-5 taon maaari na ninyong kainin ang bunga, kinakailangang maghintay upang higit pang magbunga ang puno. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Huwag kumain ng anumang karne na may dugo pa nito.
Huwag yayong sumangguni sa mga espiritu tungkol sa hinaharap, at huwag kayong maghangad na makontrol ang iba sa pamamagitan ng mga kaimahimalang kapangyarihan. Huwag sumunod sa mga gawain ng pagano tulad ng pag-ahit sa kanilang magkabilaang ulo o pagputol sa kanilang gilid mula sa kanilang balbas. Huwag ninyong sugatan ang inyong katawan para sa patay o maglagay ng tato sa inyong katawan. Ako si Yahweh. Huwag ninyong idulot sa kahihiyan ang inyong anak na babae para maging babaeng bayaran, o babagsak sa prostitusyon ang bansa ay mapupuno ng kasamaan. Dapat ninyong panatiliin ang araw ng aking pamamahinga at igalang ang santuaryo ng aking tabernakulo. Ako si Yahweh. Huwag bamaling sa mga nakikipag-usap sa mga patay o sa mga espiritu. Huwag hanapin ang mga ito, o dudungisan lang nila kayo. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Dapat kayong tumayo sa harapan ng taong may puting buhok at igalang ang presensya ng isang matandang tao. Dapat ninyong katakutan ang inyong Diyos. Ako si Yahweh. Kung naninirahan ng isang dayuhan sa inyong lupain, huwag dapat kayong gumawa ng anumang mali sa kanya. Ang naninirahang dayuhan sa inyo ay dapat maging tulad ninyong katutubong Israelita na kasama ninyong naninirahan, at dapat ninyo siyang mahalin tulad ng inyong sarili, sapagkat naging mga dayuhan kayo sa lupain ng Ehipto. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Huwag gumamit ng mga maling sukatan kapag nagsusukat ng haba, bigat, o dami. Dapat gumamit lamang kayo ng mga tamang timangan, mga tamang pabigat, isang tamang epa, at isang tamang hin. Ako si Yahweh na inyong Diyos, na siyang nagdala sa inyo palabas sa lupain ng Ehipto. Dapat ninyong sundin ang lahat ng aking mga kautusan at lahat ng aking mga batas, at gawin ang mga ito. Ako si Yahweh. Nakipag-usap si Yahweh kay Moises, na sinasabing, sabihin sa bayan ng Israel, sinuman sa mga mamamayan ng Israel, o sinumang dayuhan na namumuhay sa Israel na magbigay ng sinuman sa kanyang mga anak kay Melek, ay tiyak na papatayin. Dapat siyang batuhin ng mga tao sa lupain gamit ang mga bato. Haharap din ako laban sa taong iyon at tatanggalin siya mula sa kanyang mga tao dahil ibinigay niya ang kanyang anak kay Melek, upang dungisan ang aking banal na lugar at lapastanganin ang aking banal na pangalan. Kung ipipikit ng mga tao sa lupain ang kanilang mga mata sa lalaking iyon kapag ibinigay ang sinuman sa kanyang mga anak kay Melek, kung hindi nila pinatay, sa gayon ako mismo ang haharap laban sa taong iyon at sa kanyang angkan, at tatanggalin ko siya at bawat isa pang gagamitin sa masama ang kanyang sarili para gumanap bilang isang babaeng bayaran kay Melek. Ang isang taong pumupunta sa mga nakikipag-usap sa patay, o sa mga nakikipag-usap sa mga espiritu para isama ang kanilang sarili SSA kanila, haharap ako laban sa taong iyon, tatanggalin ko siya mula sa kanyang bayan. Kaya ialay ninyo ang inyong mga sarili kay Yahweh at maging banal, dahil ako si Yahweh ang inyong Diyos. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at isagawa ang mga ito. Ako si Yahweh, na siyang nagtatalaga sa inyo para sa aking sarili. Ang lahat na sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina ay tiyak na papatayin. Isinumpa niya ang kanyang ama o ang kanyang ina, kaya siya ay nagkasala at karapat-dapat mamatay. Ang taong gumagawa ng pangangalo niya sa asawa ng ibang lalaki, iyon ay, sino mang gumagawa ng pangangalo niya sa asawa ng kanyang kapitbahay, ang nakikiapid na lalaki at ang nakikiapid na babae ay tiyak na kapwa papatayin. Ang lalaking isiping sa asawa ng kanyang ama para makipagtalik sa kanya ay nagdulot ng kahihiyan sa kanyang sariling ama. Kapwa ang anak na lalaki at ang asawa ng kanyang ama ay tiyak na papatayin. Sila ay nagkasala at karapat-dapat mamatay. Kung sipinggan ng isang lalaki ang kanyang manugang na babae, tiyak na kapwa silang dapat patayin. Nakagawa sila ng kabuktutan. Sila ay nagkasala at karapat-dapat mamatay. Kapag sumiping ang isang lalaki sa kapwa lalaki, tulad ng sa isang babae, pareho silang nakagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Tiyak na dapat silang patayin. Sila ay nagkasala at karapat-dapat mamatay. Kung pakasalan ng isang lalaki ang isang babae at pakasalan din ng kanyang ina, ito ay kasamaan. Dapat silang sunugin, kapwa siya at ang mga babae, upang hindi magkaroon ng kasamaan sa inyo.
Kung sumiping ang isang lalaki sa isang hayop, tiyak na dapat siyang patayin, at dapat ninyong patayin ang hayop. Kung lumapit ang isang babae sa anumang hayop para sipinggan ito, dapat ninyong patayin ang babae at ang hayop. Tiyak na dapat silang patayin. Sila ay nagkasala at karapat-dapat mamatay. Kung sumiping ang isang lalaki sa kanyang kapatid na babae, alinman sa anak na babae ng kanyang ama o alinman sa anak na babae ng kanyang ina, kung sumiping siya sa babae at ang babae sa kanya, ito ay isang kaiyahiyang bagay. Dapat silang alisin mula sa presensya ng kanyang mga tao dahil sumiping siya sa kanyang kapatid na babae. Dapat niyang dalhin ang kanyang kasalanan. Kung sipinggan ng isang lalaki ang isang babae sa panahon ng kanyang pagreregla at nakipagtalik sa kanya, binuksan niya ang agusan ng kanyang dugo, ang pinagmumulan ng kanyang dugo. Kapwa ang lalaki at babae ay dapat alisin mula sa kanilang bayan. Hindi ninyo dapat sipinggan ang kapatid na babae ng inyong ina, ni kapatid na babae ng inyong ama, dahil ipapahiya ninyo ang inyong malapit na kamag-anak. Dapat ninyong dalhin ang sarili ninyong kasalanan. Kung sipinggan ng isang lalaki ang asawa ng kanyang tiyuhin, ipinahiya niya ang kanyang tiyuhin. Dapat nilang dalhin ang sarili nilang kasalanan at mamatay ng walang anak. Kung pakasalan ng isang lalaki ang asawa ng kanyang kapatid na lalaki, ito ay kalaswan dahil nagkaroon siya ng kaugnayang lumalabag sa kasal ng kanyang kapatid na lalaki, at hindi sila magkakaanak. Kaya dapat ninyong sundin ang lahat ng aking mga batas at lahat ng aking mga utos, dapat ninyong sundin ang mga ito sa gayon hindi kayo isusuka ng lupain kung saan ko kayo dadalhin para manirahan. Hindi kayo dapat mamuhay sa mga kaugalian ng mga bansang itataboy ko sa harapan ninyo, dahil ginawa nila ang lahat ng mga bagay na ito, at kinamumuhian ko ang mga ito. Sinabi ko sa inyo, mamanahin ninyo ang kanilang lupain, ibibigay ko ito sa inyo para angkinin, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Ako si Yahweh na inyong Diyos, na siyang naghiwalay sa inyo mula sa ibang mga tao. Kaya dapat ninyong kilalanin ang kaibahan ng malinis na mga hayop at ng marumi, at kaibahan ng maruming mga ibon at ang malinis. Huwag dapat ninyong dungisan ang inyong mga sarili ng mga maruming hayop o mga ibon o anumang nilikhang gumagapang sa lupa, na inihiwalay ko bilang marumi mula sa inyo. Kayo ay dapat maging banal, dahil ako, si Yahweh, ay banal, at ibinukod ko kayo mula sa ibang mga tao, dahil kayo ay aking pag-aari. Tiyak na dapat patayin ang isang lalaki o isang babaeng nakikipag-usap sa patay o nakikipag-usap sa mga espiritu. Dapat silang batuhin ng mga tao gamit ang mga bato. Sila ay nagkasala at nararapat mamatay. Bagong tipan. Mark 14:43-72. Habang nagsasalita si Jesus, kaagad na dumating si Judas, isa sa 12, at napakaraming tao ang kasama niya na may mga espada at pamalo, mula sila sa mga punong pari, mga eskriba, at mga nakatatanda. Ngayon, nagbigay na ng palatandaan ang magkakanulo sa kanya, na nagsasabi, kung sino man ang hahalikan ko, siya iyon. Hulihin ninyo siya at bantayang mabuti sa pagdala ninyo sa kanya. Pagdating ni Judas, kaagad niyang pinuntahan si Jesus at sinabi, Rabi. At kanyang hinalikan. At siya ay sinunggaban nila at dinakip. Ngunit nagbunat ng kanyang espada ang isa sa kanila na nakatayo sa malapit at tinaga ang tainga ng lingkod ng pinakapunong pari. Sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ba ay nagsilabasan na laban sa isang magnanakaw, na may mga espada at pamalo upang dakpin ako? Nang araw-araw ninyo akong kasama at nagtuturo sa templo, hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang mga ito upang matupad ang mga kasulatan. Iniwanan si Jesus ng lahat ng kasama niya at nagsitakas sila. Sumunod sa kanya ang isang binatang nakasuot lamang ng isang linong kasuutan na nakabalot sa kanya. Hinuli nila siya ngunit iniwan niya roon ang linong kasuutan at tinakasan niya sila na nakahubad. Dinala nila si Jesus sa mga pinakapunong pari. Nagkatipon-tipon doon kasama niya ang lahat ng mga punong pari, mga nakatatanda, at mga eskriba. Ngayon sumunod si Pedro sa kanya mula sa malayo,
hanggang sa patio ng pinakapunong pari. Naupo siya kasama ng mga bantay na malapit sa apoy na nagpapainit. Ngayon ang mga punong pari at ang buong konseho ay naghahanap ng magpapatutuo laban kay Jesus upang maipapatay nila siya. Ngunit wala silang mahanap. Sapagkat marami ang nagsabi ng maling patuto laban sa kanya, ngunit maging ang kanilang patuto ay hindi nagtugma. Tumayo ang ilan at nagsabi ng maling patuto laban sa kanya. Sinabi nila, narinig namin siyang nagsabi, wawasakin ko ang templong ito na gawa ng mga kamay at sa 3 araw muli akong magtatayo ng isang hindi gawa ng mga kamay. Gayunpaman, hindi nagtugma maging ang kanilang mga patuto. Tumayo sa kanila ang pinakapunong pari at tinanong si Jesus, wala ka bang kasagutan? Ano itong patuto ng mga tao laban sa iyo? Ngunit tahimik siya at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng pinakapunong pari at sinabi, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala? Sinabi ni Jesus, ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao kapag nakaupo na siya sa bandang kanang kamay ng kapangyarihan at darating na nasa ulap sa langit. Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang mga kasuutan at sinabi, kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kalapastanganan na sinabi niya. Ano ang inyong pasya? At hinatulan siya nilang lahat bilang isang nararapat sa kamatayan. At sinimulan siyang duruan ng ilan at tinakpan ng kanyang mukha, hinampas siya at sinabi sa kanya, hulaan mo. Kinuha siya ng mga opisyal at binugbog siya. Habang si Pedro ay nasa ibaba ng patio, isa sa mga babaeng lingkod ng pinakapunong pari ang pumunta sa kanya. Nakita niya si Pedro habang nakatayo sa tapat ng apoy na nagpapainit at pinagmasdan niya itong mabuti. Pagkatapos sinabi niya, kasama ka rin ng taga-Nazare na si Jesus. Ngunit itinanggi niya ito at sinabi, hindi ko nalalaman o naiintindihan man ang iyong sinasabi. Pagkatapos lumabas siya sa patio, at tumilaw ang manok. Ngunit nakita siya roon ng babaeng lingkod at muling nagsimulang magsabi sa mga nakatayo roon, ang taong ito ay isa sa kanila. Ngunit muli niya itong itinanggi. Hindi nagtagal sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, siguradong isa ka sa kanila, sapagkat isa ka ring taga-Galilea. Ngunit nagsimula siyang manungayaw at manumpa, hindi ko nakikilala ang lalaking sinasabi ninyo. Pagkatapos tumilaw ang tandang ng 2 beses. At naalala ni Pedro ang mga salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaw ang tandang ng 2 ulit, 3 beses mo akong itatanggi. At nanlumo siya at tumangis. Mga kawikaan. Proverbs 6:30-35. Hindi hinahamak ng mga tao na ang isang magnanakaw kung siya ay nagnanakaw upang mabusog sa panahong gutom siya. Gayunpaman kapag siya ay nahuli, siya ay magbabayad ng 7 beses kung ano ang kanyang ninakaw, kailangan niya isuko ang lahat ng mahahalagang bagay sa kanyang tahanan. Ang isa na nagkasala ng pangangalo niya ay walang kaisipan, ang siyang gumagawa nito ay sinisira ang kanyang sarili. Sugat at kahihiyan ay nararapat sa kanya, at ang kanyang kasiraang puri ay hindi maaalis. Dahil ang pagseselos ay ginagawang galit na galit ang isang lalaki, kapag siya ay gumanti hindi siya magpapakita ng awa. Wala siyang tatanggi pang kabayaran, at hindi siya mabibili, kahit maghandog ka ng maraming regalo sa kanya. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mapagkumbabang puso, na nagnanais na isabuhay ang kabanalan at katarungan na iyong ipinapatawag sa amin ayon sa Levitiko. Habang kami ay nagmumuni-muni sa pagtataksil kay Jesus ayon sa Marcos, ipaalala sa amin ang kahalagahan ng katapatan at integridad sa aming mga relasyon. Tulungan mo kaming labanan ang tukso ng kasalanan, gaya ng babala sa kawikaan, at tuparin ang aming mga pangako sa iyo at sa iba. Naway sikapin naming mahalin ang aming kapwa gaya ng aming sarili, na isinasabuhay ang mga prinsipyo ng iyong salita sa lahat ng aming ginagawa. Gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen.